Okay. So, sagutan naman natin tong problem na to. Using the method of joints, calculate the force in members AE, BE, and BC of the given truss. So, AE, BE, at saka BC. So, yun ang ating aalamin. Tapos, alamin din natin siya kung siya ba ay tension or compression. Okay? So, let's start. So, dito, magsisimula muna tayo. Alamin muna natin yung mga forces natin. Yung reaction forces sa A. So, dalawang reaction forces dyan dahil siya ay nakapin. Tapos, ito namang D ay isa na lang, dy, kasi siya ay roller. Okay? So, makuha na agad natin si AX. Kasi magsasummation of forces at X ako equal to 0. AX plus 15 kN. Kung mapapansin nyo, parehas silang pakanan. Kaya parehas positive equals 0. So, AX equals negative 15. Okay? So, since negative 15 siya, yung ating designated arrow ni AX ay hindi tama. So, pakabila dapat siya. So, gawin natin tong pakabila. I-indicate na lang natin na AX is equal to 15 kN papunta sa left. Okay? So, we have 1 reaction force AX. So, para naman makuha natin yung ating mga reaction force sa dy, so mag-summation of moment tayo sa D. A pala, equal to 0. Summation of moment at A equal to 0. So, alin yung mga forces na natira? 30, 20, 15, at saka dy. Yung 30, positive kasi parehas ng flow. Yung 20, parehas ng flow, positive. Yung dy, magiging negative kasi kasalungat ng flow. Tapos yung 15 ay positive din, kaya kaparehas siya ng flow. Okay? So, isulat na natin. 30 times, ano yung distance niya from A? 3. Plus 20 times, anong distance niya from A? 7. Okay? So, dy, negative siya kasi kasalungat siya ng takbo, minus dy, times, anong multiplier natin? 3 plus 4, 7 plus 3, 10. Tapos, itong 15 kN, ano yung perpendicular distance niya? 4 meters. So, plus 15 times 4 equals 0. So, therefore, makuha natin si dy is equal to 29 kN. Okay? And then, summation of forces at X na lang tayo. Equals 0. So, this is equal to AY plus dy minus 30 minus 20 equals 0. So, AY is equal to, yung dy natin, alam na natin yung dy Ang dy natin, 29. So, mangyari dyan, yung AY natin ay 30 plus 20, 50 minus 29 equal to 21. Okay, so 21 kN. So, tama naman yung anyang arrow. So, pataas parehas. Okay, so since meron na tayong mga ganyan, alamin na natin yung mga sections na to. Ano ba yung, dito muna tayo magsimula at joint A. So, ano ba itong slope niya? So, this is 3 plus 4. Kalahati ng 4 ay 2. So, 5. Tapos, ang taas niya ay 4. So, ang anyang hypotenuse ay 4 squared plus 5 squared. Square root is equal to, ilan siya? 16 plus 25 square root of 41. Square root of 41. Okay. So, at joint A, magkakaroon tayo dyan ng forces. Pahiin ko muna. Hindi magandang pagkakadiretso.
Okay? Tapos, siya ay AE. So, ibig sabihin, ito daw, tsaka ito ay, ano yan? So, this is AE 5 over square root of 41. Ito naman, AE times 4 over square root of 41. Okay. Tapos, meron tayong force from A, AY at AX. Ang AY natin mapunta ron. Ang AX natin mapunta ron. Tapos, meron pang isa, AB. Okay. So, summation of forces at Y equals to 0. So, magkakaroon tayo dito ng AY pataas plus AE times 4 over square root of 41 equals 0. Okay? So, ano yung mga kukuha natin na AE? So, AE is equal to negative 33.62 kilonewton. Okay? Since negative siya, pwede natin siyang sabihin na 33.62 kilonewton compression. Okay? Compression. So, meron na tayong AE. So, ibig sabihin, yung atin daw AE ay saan papunta? Papunta doon. Okay? At anong value niya? 33.62. Okay, kapag compression kasi, papunta siya doon sa mismong joint. Ano? Kapag tension, paalis. Okay? So, ang dinesignate natin kanina, yung AE ay paalis, kaya tension dapat kung magiging positive yung sagot natin. Kaya lang, ang negative yung naging sagot natin, kaya naging 33.62 positive, pero compression. Okay? Ano ang kasunod natin pwedeng kunin? Summation of forces at x equals 0. Okay? So, summation of forces at x equals 0, AX, ano yung AX natin? Negative 15. Okay? AB, yan yung hinahanap natin. Tapos, AE times 5 over square root of 41 equals 0. So, yung AE natin, nakuha na natin yung AE ha. Itong AE natin, nakuha na natin to. Ang value natin ay 33.62 kilonewton compression. So, negative ang ating ilalagay dyan kasi nga, naka-tension pa tayo, naka-tension pa natin nakalagay. So, AB is equal to ilan? 41.25 kilonewton. So, positive yung nakuha natin, kaya tension. So, ibig sabihin, papunta siya doon. 41.25. Okay. So, meron na tayong mga values na nakuha, 41.25 kilonewton. So, ito na lang, at joint B naman tayo, at joint B. Tanggalin ko muna ito mga ito. Kasi nasagutan na naman natin to. Paano ba magpahi ng mabilis? Hindi ako marunong magpahi ng mabilis. At joint B. Okay, dito naman tayo. Makukuha na agad natin si B at saka si BC. BE so BE. Tapos meron tayong BC. Ano ito? Kanina, siya ay
palabas. So, palabas din natin dito. Kasi tension siya, ano? 41.25. Tapos, 30 kN pababa. So, magkakaroon ulit ito ng dalawa component, ano? Itong BE. Okay? Teka, ano bang nakalagay dito? So, this is 4 and this is 2. So, ano mangyayari doon sa hypotenuse natin? Ang hypotenuse natin ay 2 squared plus 4 squared. Square root. Square root of 2 times 2, 4 plus 16 square root of 20. So, this is square root of 20. So, ito ay BE 4 over square root of 20. Tapos, ay BE times 2 over square root of 20. Okay. So, mag-summation of forces. So, dito muna tayo sa y. Summation of forces at y equals 0. So, pababa, negative 30. Pataas, plus BE times 4 over square root of 20 equals 0. So, makukuha natin si BE equal to 33.54. Positive ba nakuha natin? Kaya siya ay pwede na natin siyang sabihin na tension. So, BE is 33.54 tension. Okay? So, ibig sabihin, yung BE natin ay pataas 33.54. So, isa na lang hinahanap natin. Ito na lang. Ano? Yan na lang. Tignan natin kung tension ba siya or summation of forces at x equals 0 equal to ano yan? 41.25 negative. Okay. Plus BC. Ano yung BC natin? Hinahanap. Plus BE times 2 over square root of 20 equal to 0. So, makukuha natin si BC equal to 26.25 kilonewton. So, positive din nakuha natin, kaya tension. 26.25. Okay? So, yun na yung ating mga sagot. Ano? So, mag-upload pa ako ng iba pang problems katulad nito. Stay tuned lang po. Thank you.